Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Good morning po. Pwede po bang tayo po muli po ay magsitayo? Can you all stand up? And tayo po ay magpapasimula na po sa ating pong worship service sa umagang ito po. And allow me to read in Psalms chapter 9 verses 1 to 2. Sabi po dito, I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell of all the marvelous things you have done. I will be filled with joy because of you. I will sing praises to your name, O Most High. And I believe po, lahat po tayo magsasabi po na ang Panginoon po ay naging mabuti po sa atin. Amen to Badon Church. The Lord is good. Can you just give Him the praise this morning? Pwede mo palakpakan mo ang kabutihan, ang pag-ibig, ang Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah, Jesus. We come to adore you in this place. Hallelujah, hallelujah. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Can you sing to God? Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Can you sing to God? Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Can somebody clap their hands for Jesus? Hallelujah! We adore you in this place, Lord. We sing, oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, for the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah, dear God, we sing to you. Oh sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing all ye citizens of heaven. We sing glory, glory to God, glory in the highest. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah! Are you ready to sing for the Lord? Can you sing? Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. He is worth. Can you sing? Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. He
is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. He is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. He is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. He is worthy. Hey! Sino po dito handang sumamba sa Panginoon? Can you hear a shout of Amen? Can you sing? Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we've got, 'cause you're worthy of all glory. And oh, there is no other, you are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one besides you. Can you dance for the Lord? To you let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Hallelujah! Church, can you sing His boundless love? Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you've got. Creation keeps singing, and oh, there is no other. You're forever. Declare, Lord, over all. There's nobody like you, no one besides you. Can you lift your voice to you? Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise to you, to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Hallelujah! Can we lift Him up this morning? We'll lift you up, up, up. We're giving you a love, 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 for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Come on, church, it up. Lift you up, up, up. We're giving you a love, 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 for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We'll lift you up, up, up. We're giving you a love, 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 for everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise to you. Let endless praise resound. Can you sing every night? Let endless praise resound to you, to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Can you lift those hands for Jesus? To you. Can somebody scream this shout of praise? Hallelujah! Hallelujah! Church, I believe po meron po tayong kayang ibigay na papuri sa ating Panginoon. Amen po ba nun? The Lord is good. Amen. And the Lord is worthy of Him being lifted up in this place. Amen ba dun, church?
Kaya pwede ba minsan pa? Can we lift up the name of Jesus? We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Has the Lord been good? Can you lift him up? Lift him up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We'll lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Come on, church, give him the praise. He's worthy, 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 worthy. Hallelujah, 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 hallelujah. God, you are worthy of our praises. You are worthy of every hand lifted up to you. You are worthy of every voice raised in praise. Panginoon, you are worthy to be magnified in this place. Panginoon, wala kaming ibang pupurihin. Wala kaming ibang sasambahin kung hindi ang pangalan mo. So Lord God, just pour out your presence in this place. As we exalt you today, Panginoon, you are worthy, God. Can we sing? I have found exceeding joy. Jesus answered when I called his name. That has saved me. Pure love that embraced me. Mercy, grace, eternal life. Brought from darkness to his light. While lost in my sin, he raised me and made me live. My soul magnifies the Lord. My heart joys in God, my Savior. For he lifts the lowly, and he's done great things for me. I will sing praise and evermore. He is mighty, and holy is his name. God, sing, I will lift my head up high, praising Jesus through each trial. Though I have not seen him, I love him completely. My soul magnifies the Lord. My heart joys in God, my Savior. For he lifts the lowly, and he's done great things for me. I will sing praise and evermore. He
have not seen him. I love him completely. My soul magnifies the Lord. My heart joys in God, my Savior, for He lives the lowly. Can you sing to God? And He's done great things for me. I will sing praise and evermore. He is mighty, mighty. My soul magnifies the Lord. My heart joys in God, my Savior, for He lives the lowly, and He's done great things for me. I will sing praise and evermore. He is mighty, mighty. He is mighty, mighty. He is mighty, and holy is His name. Holy. Can we sing to God? Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Can you just adore the King? Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him in Christ. We give you glory. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. We give you all the glory. Christ, can you lift your voice and sing? We'll give you all. Sing it out to God. He is worthy. Give Him the glory, the glory, the glory. Christ the Lord. Just worship Him. We'll give you all the glory. Come on, church, give Him the glory. He is worthy. He is here. He is here. We'll give you all the glory. Christ. Oh, Christ. Oh, Christ. The Lord. Come on, church, pour out your praises, pour out your worship. Hallelujah. Oh, He is worthy. Come on, church, lift up your voice, lift up your praises, lift up your worship. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, you're
every worship in this place. God, you are worthy. For your goodness and for your faithfulness, God, you are worthy. For everything that you have done, you are worthy. And we give you all the glory. Hallelujah. Hallelujah. Today, Father, as we are gathered in your church, whether we are here physically sa loob ng simbahan, kami man po ay nanonood online, Lord God. Lord God, buksan niyo po yung aming mga puso. Buksan niyo po yung aming mga isip, Panginoon. Lord, today, we break down every barrier, every stronghold, Lord God, that will hinder us to see you, to listen to you, and to understand your word. That our hearts, Lord God, that our minds, that our ears be open. Lord God, as we would hear your word, at katagpuin mo po kami sa kahit anong paraan, Panginoon, upang lalo ka po namin makilala. You just give your name, Panginoon, Lord God, the praises and the worship. You just carefully bring back all the glory, the honor, and the praises to your most holy name. And in Jesus' name we pray. Amen and amen. Church, ano ba ibigay yung nararapat na palakpak ng papuri sa ating Panginoon? Hallelujah! 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 You are worthy, God. Hallelujah! Sige po, maaari na po tayo makaupo. And God bless you po. Amen. Maraming salamat, worship team. Yan, sige, let's mag-settle down. Thank you, Lord. Magandang araw. Amen. Maligayang Pasko. Hello. Praise God. Ayan, sige. Pwede po bang kawayan natin yung mga katabi natin? Hello, welcome. Ayan. Ayan. It's good to see you. Praise the Lord. So, Merry Christmas! Yee! Pasko na, sinta ko. Pasko na, sinta ko. Alam niyo po, na-realize ko lang na napakatindi ng connection. Di ba, nasa 3M po, ay 2N tayo, yung nangangaluluwa. Napakatindi ng connection. Hello? Hello? Pwede bang katapikin mo yung katabi mo, makikinig na tayo ng word. Yan. Para teacher talaga, makikinig na tayo. Ma'am, di ba? Makinig ka na kay Teacher Joe. So, di ba? Napakatindi ng connection ng Pasko at pangaluluwa. Yan. Napakatindi ng connection niya. At ang pag-share pala natin tungkol sa Kapaskuhan ay pagbahagi natin ng kagalakan na na-receive natin from God. The joy that we have received from God ay ibinabahagi natin sa iba. Ano po? Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukha ba yung joyful ngayong umaga. Mukha naman. Pero alam niyo, yung joy na ito, it's not about shopping. Sino na dito nakapag-shopping? Sa panaginip. It's not about having all the food, no? Hindi pala doon anything na material hindi yun nakakonect sa Panginoon. Alam nyo, nung nagko-commute pa po ako, doon kami sumasakay sa may, anong tawag doon? Loop? Sa Makati Loop, no? Pero hindi dyan, doon pala sa may, sa may landmark. Meron akong nakasakay na babae, dami niyang dala. Pero nagagalit siya, mainit ang ulo niya. Pakinggan niyo po ako, katabi yung topic ulit yung katabi, makinig tayo. Dami niyang dala, tapos meron mainit ang ulo niya. Ang haba ng pila, kasi di ba po pag Pasko, haba ng pila, ngiinit ang ulo niya. Finally, mag-taxi, hindi po siya nag-taxi. Kaano siya dun. Tapos, finally, nakapasok siya. Tapos sabi niya, last ng boses niya, basta thinking out loud lang siya. Sabi niya, kung sino man yung responsable na gumawa ng Kapaskuhan na to, kailangan maaresto at maparusahan. Sabi niya, pag upo niya, galit siya. Tapos,
So sabi ko, tapos doon sa kaloob-looban ng jeep, may nagsalita. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Ipinako na nila siya. No? So, ang ano lang, no, nung sabi, wow. No po? Ang kadahilanan ng Kapaskuhan ay si Jesucristo. Amen po ba? Kaya tayo may Pasko ay dahil may isang Jesus na isinilang para sa iyo at para sa akin. At hindi lang siya sinilang, kundi kagaya nung sumigaw na tao na yon. Huwag kang mag-alala, ipinako nila siya. No po? At tayo, bilang mga mananampalataya, dapat hindi talaga natin yun kakalimutan. Na hindi dahil sa mga regalo, pagkain, gathering, events, walang katapusang party, walang katapusang Christmas giving, pag dumadating ang ganitong panahon, hindi doon nakasalalay o nakaugnay ang Kapaskuhan. Ang Kapaskuhan, sabi ng salita ng Panginoon, sabi sa John 3:16, sabi po dito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life, but will have everlasting life," sabi ng isang salin, po. Kaya lang, may madaming mga tao na hindi ito yung alam nila sa Pasko. Po? Hindi ito yung alam nila sa Christmas. Palagi silang naghahanap ng iba pang source ng kagalakan tuwing Kapaskuhan. Po? Sa iba nila, hinahanap. May mga tao na kapag tinanong mo, masaya ka bang tao? Masayahin ka bang tao? Ang sasagot sa'yo, hindi, hirap na nga ako sa buhay ko ngayon eh. Diba? Hirap na nga ako sa buhay ko ngayon. Parang ang dami-dami ko laging kinakaharap sa araw-araw. Pero minsan, meron akong masaya ako minsan. No? Sinasabi nila yun. At alam ko, pag nakukuha ko to, magiging masaya ako sa buwan na ito, sa araw na ito. So nakabase sa something, yung kanilang bagay na nakukuha nila, at pag hindi nila yung makuha, malungkot na agad sila. Alam niyo, isa sa mga mensahe ng Kapaskuhan ay yung kapanganakan niya ni Jesucristo. Sabihin mo, kapanganakan. Nakasulat po ito sa Luke chapter 2. At sabi dito, as Jesus was born, there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Hindi ko yan nailagay doon. Doon sa chapter 2, meron daw mga shepherds na nagbabantay ng kanilang mga tupa sa gabi. Alam niyo po, yung kalagayan ng mga shepherds, hindi po yun, hindi po yun yung napakagandang trabaho. Mahirap yun kasi kailangan nilang lumayo sa mga pamilya nila. Minsan solo ka lang, no? Dadalhin mo yung mga pala. Dadalhin mo yung mga sheep. Oh, same daw, thank you. Baby, bobo. Dinadala nila yun dun sa kanilang, minsan solo lang sila, no? Dinadala. Malungkot yung kanilang, ang kalagayan, at hindi sila, mga ordinaryong tao lang sila, no? Pero ang napakaganda sa salita ng Panginoon, sila yung isa sa mga tao na pinili ng Diyos na pahayagan ng magandang balita ng kapanganakan ng Jesus. No? Hindi pumunta si Lord dun sa, palasyo. Pinili niya yung mga taong, sabi sa kanta kanina, sa lowly, sa lonely. No? Pinili yun ng puntahan ng ating Panginoon. And, sabi sa chapter 2, verses 9 to 10, suddenly an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. And they were terrified. Kasi first time nila makakita ng sobrang liwanag. But the angel reassured them. "Don't be afraid," he said. "I bring you good news that will bring great joy to all people." Wow. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. Bakit yung kagalakan? Kasi matagal silang nakapailalim sa Roman rule at gusto nilang maging malaya. Kaya sabi nila, we want a Messiah, we want a Savior. Kaya yun sabi ng Panginoon sa kanila, merong dadating na tagapagligtas, ang Messiah, and he has been born today in Bethlehem,
secret lang sana yung kapanganakan. Pero sabi ng Bible, isang anghel nagpahayag sa mga shepherds, no? He has been born today in Bethlehem, in the city of David. So, sabi dun, matinding kagalakan yung dadalhin ito sa mga tao. Pero yung mga tao, no, ang kanilang hinahanap, kung titingnan natin, ay yung saya lang, happiness lang, yung gustong goal ng tao. Diba? Masaya na ako kapag nakuha ko. Ano pinakamataas ngayon na iPhone? iPhone something. Hindi ko alam. 54? Kala ko 54. Ang advance akin. Kasi hindi ganun telepono. Okay. Diba? Pag nakuha ko lang yan, masaya na ako. Paano pag di nakukuha? Diba? Nalulungkot ang tao. Yun yung main goal nila. Yung karamihan sa mga tao. At surprisingly, ang Bible, hindi masyadong pinag-uusapan yung saya. Ang pinag-uusapan ng Bible ay kagalakan, joy. Sabihin nga natin joy. Kagalakan. Yan yung topic ng Bible. Yung joy na it goes much deeper than what you will be having or what you are desiring. Or it goes deeper than the circumstance you might be in. Ano? Malalim yun, yung sinasabing joy ng Panginoon. At yung genuine joy, hindi nakabase nga yun sa anumang mga nangyayari. No po? Hindi nakabase yun doon. Yung joy, inner sense of well-being na it has nothing to do with the circumstance. Yung joy na dinidescribe ng Bible, hindi yung makikita sa mga possessions, sa mga material na bagay, sa entertainment. Pag naka-attend ka ng concert ni ganito, masayang-masaya ka. Tapos lilipas din yun, hindi ganun yung joy na binibigay ng Panginoon. Kaya nga sabi dun sa kanta, joy to the world, the Lord is come. No? Joy to the world, may kagalakan. At si Lord lang yung kayang mag-feel nun sa buhay ng isang tao. No po? Si Lord lang yung kayang maglagay nun sa puso ng mga tao, sa buhay ng mga tao. Kapag tinanggap mo si Jesucristo sa puso mo, kung si Jesus ay nasa puso mo, sigurado ako nararanasan mo palagi yung kagalakan ng Panginoon, regardless of your situation. Amen ba dyan? Sino dito ang may mga Panginoon na sa puso marinig ko ang malakas na hallelujah? Hallelujah! At palakpak sa Panginoon. Amen. Yes. Kayang-kaya natin yang sabihin kahit anuman ang mangyayari. Amen po ba? At dahil meron tayong kagalakan sa mga puso natin, alam mo ba, sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba, na may responsibilidad din tayong i-share ito sa iba? Diyan na papasok yung pangangaluluwa. No po? Responsible tayo na i-share yung joy na meron tayo sa iba. Kasi sabi po ng Romans 10:14, pakinggan po natin ito. But how can they call on Jesus? But how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? No po? Paano daw maliligtas ang mga tao kung hindi sila maniniwala? Paano sila maniniwala kung hindi naman nila narinig? At paano naman sila makakarinig kung walang nagsasabi? Kung hindi natin sinishare sa kanila yung joy that we have in Jesus. No po? Pag hindi natin share sa kanila, hindi nila yun malalaman. Kaya grateful ako dun sa mga nagtiyaga sa akin, no po, na magbahagi ng salita ng Panginoon. Kahit nung una, di ko talaga pinapansin, sinasabayan ko yung mga prayers nila. Pero walang matigas na tinapay sa mainit na kape. No? Walang matigas na puso sa mainit na pagmamahal ng Diyos. Amen po ba doon? Lalambot at lalambot. Paano kaya na-connect yun? Lalambot na lalambot ang puso ng sino mang nagmamatigas. Mangyayari yun kapag nag-share tayo sa kanila. Amen? Kasi tayo yung reflection ng pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba doon?
Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, ikaw ay reflection ng love ni Jesus. Ano yung pinagsasabi nyo? Narinig ko, sure. Yan. Ang reflection yan ng pagmamahal ng Panginoon. Amen ba? Amen. Parang may kaguluhan dito. Sa patuloy na pagpuno ng Diyos ng kagalakan sa mga puso natin, dapat i-share talaga natin ito sa iba. Amen po ba doon? I-share natin sa iba. Lalo na ngayong Kapaskuhan. Alam nyo, napakataas pala ng ngayong isa sa okasyon sa buhay ng tao, ang napakataas ng pagkitil sa buhay, suicide ay December. Oh? No, ayon sa mga survey, no po, isa sa napakataas. Bakit? Kasi ang lungkot sa kanila yung wala kang family. Naalala ko, early na share ko, nung ako po ay high school, 2nd year to 4th year, wala po kasi ako sa amin, so hiwalay ako sa family ko. Kapag Pasko, malungkot na malungkot po ako dyan. Lalo na kasi December is my birthday month. Birthday ko this December. Ne-remind, Pagka-birthday ko po doon, kasi hindi ako nauwi ng Manila, doon ako sa may bintana ng bahay ng tita ko, kumakanta ako mag-isa, kasi hindi nila alam Happy birthday to me. Makakanta ako mag-isa. Yun, palagi ko naman nakakwento na yan sa atin. Pero ang magandang bagay, kasi dahil nag-aaral ako nun sa Catholic school, may Bible akong dala at binabasa ko yun. So natutunan kong i-encourage ang sarili ko sa pamamagitan ng pagsasalita sa sarili ko at sa salita ng Diyos, kahit di pa ako Christian. Tapos may mga matindi talagang nagtsatsaga sa akin na magbahagi. At natataniman ako ng salita ng Panginoon. So, paano sila makakatawag kung di naman sila naniniwala? How can they believe if they have never heard about Him? And how can they hear if no one is able to tell them, no? So, why are we not witnessing or sharing our joy? Why are we not sharing our joy with others? Na po. Sabi sa John 7:10-13, by the way, ito pong kwento na ito, sige labas mo anak. Sa chapter 7, yung mga naunang verses po dyan, mababasa niyo po verse 1-9, may mga kapatid si Jesus. Tapos itong mga kapatid ni Jesus, sinasabihan siya, bakit ba tago ka ng, paraphrase ko na lang, bakit tago? Pakita mo na magaling kang mag-miracle. Nasabing ganun ng mga kapatid niya. Para malaman nila na magaling kang mag-miracle, huwag kang tatago ng tago. Parang binubos ka nila ang Panginoon. Si Lord, hindi naman siya nagtatago, hindi lang siya nagpa-publicly appear kasi madaming gustong humuli sa Kanya. At ito nga yun, sabi sa verse 10, however, pero after his brothers had left for the festival, pinapupunta kasi sa Judea, doon ka, magpakita ka ng galing mo. He went also, kasi yung mga kapatid niya daw, sabi doon sa verse, hindi sila naniniwala kay Jesus. Hindi sila believe kay Jesus. So, he went also not publicly but in secret. Now, as the festival of Jewish leaders were watching for Jesus and asking where He is, minamanmanan talaga si Jesus. Sabi niya sa verse 12, among the crowds, there was widespread whispering about Him. Naku, may mga bulong-bulungan, may mga marites. Some said, He is a good man. Others replied, no, He deceives the people. But no one would say anything publicly about Him for fear of the leaders. So isa sa mga kadahilanan bakit hindi tayo nag-share ng joy natin kasi natatakot tayo. No po? Natatakot tayo, dapat nag-witness tayo, but most of us do not do so because we are afraid. Afraid tayong sabihan ng hindi maganda, ma-embarrass tayo, no po? Baka maruwing yung araw nila pag nag-share tayo ng Jesus tungkol sa Panginoon, ano? And dahil doon, yung takot natin ay nagiging, fear has become a big stumbling block to our witnessing. We are not sharing or witnessing because we are afraid. And the next slide,
is a big stumbling block to our witnessing. Yung takot, nagiging hadlang sa pag-witness natin. At yung fear na yun, totoo yun ha, hindi yun ano lang ha, gawa-gawa lang. Naalala ko po, nung bago-bago pa lang po ako sa aking pag-aaral sa Bible School, pagka panahon na po, kasi pag merong pong nasusunugan doon sa may Pasay, doon sila dinadala sa church kasi nagbibigay kami ng ayuda. Ayan, yung church nagbibigay ng ayuda. Pero bago nila makuha yun, dadaan sila sa mga counselor. At yun yung mag-share sa kanila. Pag sharing time na, alam niyo po, dahil natatakot ako, tumatakbo ako sa kusina, nagtatago ako, Bible school student, parang di marunong mag-share. Tapos, kung ano-anong ginagawa ko doon para hindi ako makaupo doon sa counselor, pero counselor ako. Tapos hinahanap ako lagi ng pastor, saan na ba yan si Annie? Yan. Tapos po, sa biyaya at habag ng Panginoon, as the years go along, kasi yung dati naming pastor, matindi po yun sa evangelism, so lagi niya kaming ginagamit, pinapahayo. So na-overcome ko yung takot na yun sa biyaya ng Panginoon. Nung una, natatakot ako mag-share sa isa. Kasi baka sabihin to, baka anong masabi ko dito? No? Pero alam mo yun, aral eh. Pero hindi ma-share kasi totoo yung takot. Pero sa biyaya at grasya ng biyaya at habag ng Panginoon, no, hindi lang isa, yung ating nakababahagi na ng magandang balita, kundi sa madaming tao, nakakaharap na tayo. Dahil yun sa kanyang biyaya sa atin. Ano, amen po? So, ano ba yung susi para maibahagi natin yung kagalakan ng Pasko sa mga tao? Yan, magbibigay po ako ng 5 susi. Una, be filled with the Holy Spirit. No? Kailangan po natin ang tulong ng Banal na Espiritu Santo. Hindi po natin kayang mag-isa. Kagaya ko po, sa sariling noon, sariling lakas ko lang at alam, pero pag nandun na, nanginginig na ako, anong sasabihin ko? Parang nag-rumble-rumble na, kaya tumatakbo ako, nagtatago ako. Pero eventually, habang nagpapasakop tayo sa Panginoon, tinuturuan tayo ng Panginoon, natututo tayo, no po, at nakakapag-share tayo ng salita ng Panginoon. So be filled with the Holy Spirit. May isang disciple na matapos maaresto ang Panginoon, actually lahat sila, yung mga disciple, nag-apulahan, nagtakbuhan, iniwanan nilang mag-isa ang Panginoon. And may isa na sumunod pa rin siya sa Panginoon kahit natatakot siya. No? He still followed where the Lord is being taken, pero nagtatago siya. Actually, habang nililitis ang Panginoon, nandun si Pedro. Nandun si Pedro dun sa labas at nandun siya sa kalagitnaan ng apoy. Sa gilid ng apoy, hindi po siya sinusunog doon. Nag-aano po sila, nagpapainit. At sabi ng isang babae, kilala kita, di ba kasama ka noon? Sabi ng babae sa kanya, hindi ko kilala yan. Dininay niya po 3 beses ang Panginoon. At nung sa 3rd time, siya nagalit na talaga. Hindi sabi ko sa inyo, hindi ko kilala yan eh. So, doon ay dahil sa takot niya na mapahamak, madamay, dinanay niya ang Panginoon ng 3 beses. Nagkaroon po siya ng takot na mag-witness para sa Panginoon. Pero alam nyo, pagkadating sa Book of Acts, chapter 4, verse 13, sabi dito ng Panginoon, ng Biblia, when they saw the courage of Peter, no? Nung unang sa Gospels, mababasa natin na actually he really turned away from God because he was afraid and he was na-discourage siya dahil sa ginawa niya rin. Pero dito, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished. And they took note that these men had been with Jesus. Naging bold, sabi sa King James Version, now when they saw the boldness of Peter and John. Saan nanggaling yun? Boldness and courage nila, sabi sa isang salin. Saan nanggaling yun? Kung babalikan po natin sa chapter 2 ng Acts, mababasa natin, that happened because Peter was filled with the Holy Spirit. He was filled with the Holy Spirit and he was bold enough to preach and
Sabi ng Bible, 300 men of people, no, gave their lives to the Lord. The Holy Spirit gave him boldness to witness. So si Holy Spirit po yung kailangan natin para makapagbahagi po tayo ng kagalakan o ng magandang balita sa mga tao. Bakit? In witnessing, the cutting edge is the Holy Spirit. Si Holy Spirit yun. No po? Si Holy Spirit yung kukuha na ng kanilang atensyon, hindi yung ikaw. Si Holy Spirit yung mag-make sa people to listen. The Holy Spirit makes the people listen. The Holy Spirit brings conviction. No? Hindi yung pamimilit natin. Si Lord yung gagalaw sa mga buhay ng mga tao na ito. Kaya kailangan natin ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin. Amen po ba? No, kailangan natin yung tapang ng Panginoon para magawa natin yung pinapagawa ng Diyos at yun yung simpleng pag-share ng kabutihan ng Diyos sa mga kakilala natin o maging sa hindi natin kakilala. So ano ba yung steps to being filled with the Holy Spirit? Last Sunday, I shared with you yung isa lang, surrender. No po? Now we have to open our hands so that we can release to God whatever we are clinging on to and receive from Him whatever He has in store for us. Also, we have to say yes to God. No, kung anong pinapagawa niya sa atin. And we have to surrender means to wave your white flag to God. Lord, hindi ko na kaya, surrender na ako. Pero gusto kong magbigay pa ng mga practical na bagay na gagawin natin araw-araw. Una, self-examination. No po? Magte-take time tayo daily. We are to take time daily in prayer, in the Word, to examine ourselves. Meron tayong gagawin para maranasan natin na mapuno tayo ni Holy Spirit. At yun yung pag-self-examine. Pagtingin natin, kailangan pala nananalangin tayo at nagbabasa tayo ng Word ng Panginoon talaga. Sabihin natin nananalangin. Nagbabasa ng Word. Ayan, salamat sa no? Mahalaga po yun pala, magnanalangin tayo kasi doon tayo nakakapag-self-examine. Pangalawa, kapag nakita natin, no, we are to confess. Pag nakita natin yung mga karumihan natin, yung mga kasalanan, kamalian na nakita natin through the Word of God sa ating pag-examine ng ating mga sarili, i-confess natin sa Panginoon at yun, doon pumapasok yung cleansing na tinatawag. Sabi sa 1 John 1:9, ano po sabi doon? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us. Kaya hindi tayo minsan nakikleanse kasi ayaw nating i-confess yung mga kamalian natin. No po? Kailangan natin yon sabihin sa Panginoon, hindi yung, Lord, nagkasala ako. Kulang yun. I-specify mo ano ba yung nagawa mo kapag kakamali sa Panginoon. Doon tayo na kakaroon ng paglilinis mula sa Diyos. Ano po? Pag dinala natin, pag niremind tayo ng Lord sa mga kasalanan natin, ay, nagawa ko ba yun? Hingi natin ng tawad sa Panginoon. Ikumpisal natin sa ating Panginoon. At sunod, i-repent. No po? Pagsisihan natin. Yung repentance kasi, it is fixing things right with God. No? Inaayos mo yung kaugnayan mo sa Panginoon. Repentance is turning away from your sin. Repentance is changing your mind about the bad things that you have been doing. No, repentance, pag-change ng isip, pag-turn around sa kasalanan. Hindi pag sinabing turn around, 360, balik ka ulit. No? Kaka-confess mo lang, ito ulit gagawin. Hindi, 180 degrees, no? Pag talagang pagtalikod sa kasalanan. Yun po yung ibig sabihin ng repentance. Kasi si Lord, hindi siya gagamit ng dirty vessel. Ano po? Si Lord, hindi siya unless we are cleansed by the Lord, unless we repent, we examine, confess, and repent, hindi niya tayo magagamit fully ayon dun sa gusto niyang pagkagamit sa atin. So mahalaga yung repentance. Turning around, turning away from sin, and having a change of mind.
I won't do this anymore. No, ganun po yung repentance. And then, ask. Ask God to fill us up. Ask God to fill you. Sabi sa Luke 11:13, so if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more your Heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask Him. Na po? So, since we know, alam natin, ay kailangan ko pala si Holy Spirit, ask the Father. Siya yung magbibigay nun sa atin. So, examine, confess, repent, and ask. Ask the Lord to have the Holy Spirit in our lives. At alam nyo, mararanasan natin na mawawala yung takot kapag meron po tayong infilling ng Holy Spirit. Ano po? Kasi, alam natin na hindi yun sa sarili na natin, kundi sa pagkilos ng Panginoon. So yun yung unang susi, no po, be filled with the Holy Spirit para makapag-share tayo sa iba. Pangalawa, pray. Pray about your fear, no po. Ipanalangin mo yung tungkol sa takot mo o tungkol sa anumang nararamdaman mo, hiya man yan, no po. Sabi ng Psalm 34 verse 4, I sought the Lord and He answered me and He delivered me from all my fears. No? Hinanap ko si Lord, tinugon niya ako at pinalaya niya ako sa anumang takot ko. Kapag hinahanap natin ang Panginoon, sabi din ng salita ng Diyos, matatagpuan natin siya at tutugon siya sa atin. Amen po ba? Manalangin tayo kasi tandaan natin, kalooban ng Lord na maligtas ang mga tao. Kalooban ng Lord na makarinig sila ng magandang balita. Kalooban ng Lord na magkaroon tayo ng kaalaman sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kalooban ng Panginoon na mapalaya tayo sa anumang hiya, sa anumang takot, sa anumang pangamba. Kalooban yan ng Panginoon. Kalooban ng Diyos na ngayong Kapaskuhan, ngayong taon na to, ngayon parte ng buhay natin, moment, season of our life, ay mag-share tayo ng magandang balita ng Panginoon sa iba. Amen po ba? Amen. Salamat sa dalawa na naniniwala na mag-share siya. Amen. Tayo po, lahat tayo, ma-convict nawa tayo ng Lord, wow, magbabahagi pala ako ng magandang balita sa iba. Pangatlong susi, claim God's presence. Claim God's presence. Matthew 28:19-20, sabi diyan, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Wow! No, sabi ni Jesus, I am with you always. Sabihin mo nga, always. Sabihin mo nga, sinasamahan ako ng Diyos palagi. No? I-claim natin yung pangako na yan. Hindi tayo nag-iisa. Amen? Kasama natin ang Panginoon. More than willing siya na samahan tayo. Alam mo ba na nung na-born again ka, naalala ko yung preaching ng isang anniversary ng church, preaching ni Dr. Doreen, sabi niya, nung na-born again ka, hindi ka naman pinatay na agad ni Lord. Diba? Nung na-born again ka, buhay ka pa, hindi ka yung natodas agad. Bakit? Kasi may purpose ka. No? Nung na-born again tayo, layunin natin na ma-share yung natanggap natin sa iba, na makabring tayo ng ibang tao pa sa Panginoon. At nilagay ka ng Diyos, specifically kung nasaan ka ngayon. No? Kung nasaan kang syudad, nasaan kang barangay, anumang trabaho mo, nilagay ka dyan ng Panginoon for a reason. Bakit ka nandyan sa pamilya na yan? Bakit ka nandyan sa mga kaibigan na yan? Sa lugar na yan? Kasi ikaw yung uniquely gagamitin ng Lord para mabahaginan mo sila ng magandang balita ng Panginoon. Amen? Kaya buhay ka pa, kaya buhay pa tayo para mag-share tayo sa kanila. Claim God's presence. Amen? So, bakit ka binigyan ng Diyos ng trabaho? Hindi lang para madami kang sweldo, kasi ang sipag mo, no? Nilagay ka dyan ng Panginoon, baka ini-level up ka pa niyan, promote ka niya, para ma-reach mo yung mga tao sa paligid mo. No? So, ano man yung ginagawa mo ngayon, sa buhay mo, sa trabaho mo,
o ano, nasaan ka man ngayon, maging kaparaanan nawayan na isipin mo, ay sinasamahan ako ng Diyos, may layunin ako kung bakit ako narito ngayon sa lugar na ito. Amen po ba? May layunin ang Diyos sa buhay mo. At ang layunin mo ay ibahagi ang kagandahang loob ng Panginoon sa iba. Amen? Naalala ko po nung ako ay pagka-graduate ko ng high school, nakwento ko na rin, so ulitin ko lang. No po. Pagka-graduate ko ng high school, gusto ko talaga mag-aral ng college. Hindi kaya. So sabi ko, magtatrabaho ako, mag-iipon ako. So pumasok po ako sa isang hardware. Yan. Doon sa May Libertad. So mga inchik doon ako pumasok. Bagong Christian pa lang po ako, so mainit. Talagang excited ako palagi sa Panginoon. Lord, thank you, may work ako. Tapos makakapag-ipon ako, magtatrabaho ako, bata pa po ako noon. Talagang masipag ako doon sa alam mo niyo po, yung mga tindahan ng mga hardware, madumi po yun. Madumi in a sense na mauling, ganun. Tuwan-tuwa yung inchik sa akin kasi luminis. Nilinis ko, excited ako pumasok, excited ako sa pagtatrabaho, tapos magulo, in-order kong ganun. Tapos tuwan-tuwa pa po siya sa akin, alam nyo, kasi ang daming customer. Diba? Nung ako yung nagtinda. Dahil pala, pakinggan nyo to, mali yung basa ko ng code. Kaya ang presyo namin ang bababa. Kaya yung mga tao nagpipilahan. Doon tuwan-tuwa si Inchik. Tapos nung nalaman niya, parang lugi ako. Mali pala yung ko. Merong yung code na mali yung basa ko. Pero natutuwa siya sa akin kasi tuwing umaga pala, pinagmamasdan niya po ako sa mga ginagawa ko. Tapos napansin ko yun kasi sabi ko, ba't patingin ng tingin to? Tapos basta masaya ako kasi palagi. Tapos yung, kaya din siguro dumami kasi masayahin ng akong tao. Sabi niya sa akin, ikaw lagi ka masaya. No? Nakita niya na may kakaiba sa akin. Sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa kanya, oo, kasi mag-aaral ako. Yun ang inaano ko sa kanya, mag-aaral ako. Ibig sabihin, mag-iipon ako, mag-aaral ako. Hindi ako magtatagal dito. Kaya nung umalis po ako doon, nalungkot si Inchik, no? Nalungkot siya, na ikaw alis na, sabi niya ganun. So, at nag-aaral ako. So kahit nasaan ako, alam ko na, Lord, sinasamahan mo ko. At dahil sinasamahan mo ko, parang ang yaki, tapos puro mga lalaki doon, pero sinasamahan mo ko, iniingatan mo ko. At kinlaim ko po talaga na may layunin ka, Lord, bakit ako nandito. Hindi lang basta dahil nag-apply ako doon. May purpose ka, bakit ako tinanggap doon. Sa maliit na hardware na iyon. At hanggang ngayon, minsan po madadaan ako doon, nare-remember ko kung gaano naging tapat ang Panginoon. Amen po ba? Kung nasaan ka, ngumiti ka. Amen? Kung nasaan ka, magliwanag ka. No? Hindi yung kung ikaw pa yung Christian, ikaw pa yung busangot. No? Yan na naman, dumating na naman tong na to. Pag dumadating ka, nag-iiba yung atmosphere. No? Yan na naman si No? Nawa, pagdadating tayo, wow, andyan na si Yes, dadami na naman yung customer, lugi nga lang, no? Di bale. Kaya, praise God po talaga. Kasi si Lord, sinasamahan ka. Amen? Hindi ka ba nagagalak nun? Wow, yung Lord of Lords, King of Kings, sinasamahan ako. Amen? Kasama ko ang dakilang Diyos. Ano mang ginagawa ko. Kaya dapat maging masaya tayo. Medyo mahirap yung trabaho, kung pag-aaral, kung ano mang ginagawa natin. Meron tayong available help. Andyan ang Panginoon. Amen? Natutulungan tayo. Praise God. Amen po ba? Pwede bang palakpakan mo ang Panginoon? Pang-apat na susi, huwag kang matakot magkamali. Don't be afraid to make mistakes. No po? Kasi nagkakamali naman talaga tayo. Hindi tayo perfect in our moment of sharing the gospel to anyone. Ang pinakamatindi lang na pagkakamali natin kapag di tayo nagsubok na mag-share. Pag di tayo magsubok na mag-share kahit sa maliit na bata. Ayun, isa pa palang,
para maalis yung takot ko, nagsimula akong mag-share sa mga bata para napapractice ko kasi nanginginig po talaga ako dati. So don't be afraid to make mistakes. Ano po? Kasi si Lord, tinitingnan niya yung puso natin kung gaano tayo ka-willing talagang magpagamit sa Kanya. Kahit minsan, namamali tayo, pero si Lord yung mag-aayos nun. Basta susunod lang tayo sa Kanya. Amen po ba? No, isang napakagandang example, kasi si Jesus, nung nag-gather po siya ng mga disciples niya, may isang tao na nag-join sa kanyang team, at yun yung si Philip. Na po, nag-join sa Team Jesus, no, nag-join siya, at nag-try siya na mag-witness. Kaya nung makilala niya ang isang taong ito, sabi sa John 1:45 to 49, sabi doon, Philip found Nathanael. So meron siyang nakitang babahaginan. Wow, sabi niya, we have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote. Jesus, son of Nazareth, son of Joseph. Hindi naman anak ni Joseph si Jesus, di ba? So yun yung pagkakaalam niya. Medyo hindi siya natama doon. Pero sabi ni Nathanael, Nazareth, meron bang magandang bagay manggagaling doon? So ganun agad yung reaction ni Nathanael, no? Sabi ni Philip, oo, halika, dadaling kita sa kanya. Come and see. No? Excited siya na i-share si Jesus na nakilala niya. So sabi doon, when Jesus saw Nathanael approaching, he said to him, here truly is an Israelite in whom there is no deceit. So sabi ni Nathanael, how do you know me? Paano mo ko nakilala? Sumagot ang Panginoon, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Namangha si Nathanael, sabi niya, so hindi pala siya anak ni Jose. No? Yun yung na-correct, no? Ng Panginoon sa kanya. But he is the Son of God, the King of Israel. Bagamat hindi kompleto o hindi matama yung information na binigay ni Philip, pero tinry pa rin niya yung best niya na mag-share. At si Lord na yung nag-change noon. No po, si Lord yung nagbago nung pahayag na yun. Nakilala siya dahil nakita niya na, alam ng Diyos bago pa. No po, si Lord, siya ay anak ng Diyos. Minsan, nagwi-witness tayo at parang feeling natin na, parang wala namang nangyari. No? Si Lord yung gagalaw doon, si Holy Spirit na yung bahala doon. Basta susunod lang tayo, mag-share lang tayo. Kaming mga pastor, may mga moment na parang pagkatapos namin magbahagi, di ba lahat na ng effort, tapos pagdating sa inyo, parang ang dating sa inyo, parang wala namang nangyari. Pagod na pagod yung mga parang walang response na lang yung mga tao. Parang pero alam niyo, madaming beses na, though minsan nararamdaman ko yun, si Lord nag-i-encourage sa akin. Paano? May isang tao na lalapit sa'yo, sabi niya, para sa akin yung mensahe na yun. Kalain mo. Nangyari nung last night ni Kuya Peding na po. Nag-share po ako ng pag-encourage sa pamilya. Yung dating sa akin, parang na-encourage ba talaga sila? Parang ganun yung dating sa akin. No po. Pero alam nyo, pagbaba ko, may isa kasi doon, kapatid ni Kuya Peds, pareho kami ng may tawag doon, lace sa damit namin. Sabi ko, Del, picture nga tayo. Sabi ko sa kanya, pareho tayong damit, so picture kaming dalawa. Alam niya, pagtas namin ng picture, sabi niya, gilid yung, teary-eyed siya. Sabi niya sa akin, Pastora, totoo yung sinabi mo, ang ganda ng sinabi mo doon. Wow, in-encourage ako ng Lord doon na meron palang na-encourage. No po? Minsan, kala natin, wala lang yung pag-share natin sa iba, pero wag talaga tayong mananawa. Amen? Kasi si Lord yun pag nirelease, sabi ng salita ng Panginoon, the words that you speak shall not return to you void. No? It shall accomplish the purpose why it is sent. Sabi ng salita ng Diyos. So, hindi pwedeng walang mangyayari kapag nag-share tayo sa iba. Amen? Amen po ba doon? No? So, wag tayo matakot na minsan parang, hindi parang kulang, parang mali, no? Mag-share lang tayo.
Amen po ba doon? Mag-share lang tayo. Huwag tayong mamili. Amen? May mga kaibigan po ako dyan, mga kaibigan ako, mga tricycle driver dyan, no, dito sa may ano. At kapag dadating na ako, gusto nila kasi ano daw, okay daw ako magbayad. Pero higit pa doon, no, kagaya nung, kasi malaki po ako magbayad. Sabi nga, meron ako, mahal mo naman. Kasi nakapila lang sila doon, naawa ako, parang, sige, hintayin mo na ako, kuya. Tapos pagka binabayadan ko sila. Sabi niya nung isang araw, nung kahapon, nung umaga, kasi madami po akong ginawa. Sabi niya, Ma'am, ang dami nyo na namang bibilhin siguro. No? Busy na naman daw yung panahon na to. Sabi ko, oo nga eh. Sana, sabi niya, mabuti pa kayo, sana all. Sabi niya, sana all, ganyan. Sabi ko, kuya, yung Pasko, hindi lang naman sa mga material na bagay. No, senior ko sa kanya na ng Diyos ay mabuti sa'yo, sabi ko. At huwag kang mag-aalala, inanuhan ng, may pamasko ako sa kanya, sa'yo. Pero inano ko sa kanya na mahal siya ng Panginoon. No? Kahit sino pa at sa anumang kaparaanan, mag-share tayo ng joy of Christmas. Amen po ba doon? Amen. So ano ba yung mga sa atin na nag-share nag-witness, ano ba yung mga dapat nating soul winning plan natin sa kanila? Una, kailangan mag-connect tayo sa tao. Hindi po pwedeng soloista tayo sa buhay natin. Ayaw nating makipagkaibigan, hindi po pwede yun. Hindi pa tayo pwedeng laging sa sulok. Nakikipag-fellowship sa lamok. Hindi po pwede, no? So, kailangan lagi tayo, meron tayong in our own way, meron talaga tayong nakaka-connect tayo sa mga tao, kahit ano pang sabihin natin. No? So, connect to people. At bawat sa atin, we connect to people differently. So, ikaw yung best na magko-connect dun sa tao na sa circle mo. Nandyan ka for a reason. Amen po ba dun? At kapag nakakonect ka na, dun ka na mag-share. No? Yung witnessing mode, ika nga. Sabihin mo sa kanila kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Kung gaano tinulungan ka ng Diyos sa sitwasyon na na maaring kapareho sa kanila. Connection na yon. Witnessing mode na yon. At dapat alam natin na una, na mahal ng Diyos, God loves all people. Amen? Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Sabi yan sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Pero ang lahat din ay nagkasala. All are sinners. No po? All are sinners. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya yung kasalanan natin, kailangang bayaran. Kasi the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Na po, merong may eternal life na regalo ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Oo ba, kailangang mabayaran. At ang magandang balita, Jesus paid for our sins. Amen? Magandang balita na binayaran ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Sabi sa Romans 5:8, But God demonstrate His love that while we were still sinners, hindi yung panahon, minahal ka ng Diyos na maayos ka na mabait ka, na mabuti ka, na nag-church ka, na nagpapagamin ka. Hindi. Nung palpak ka pa, nung sinner pa lang tayo, dun pa lang minahal na tayo ng Panginoon. Di ba magandang balita yun? Amen? Can somebody? No po? Magandang balita yun na mahal tayo ng ating Panginoon. Binayaran na niya. He demonstrated His love for us while we were still sinners. May mga tao kasi sabihin nila, naku, ayoko kasi yung sama ko pa eh. Baka masunog ako pagpasok dyan. Huh? Uy, parang nakarelate ang ilan. Dati niyayaya namin, pastor, masunog ako pagpasok dyan. Pagpasok nga niya, bzzz. No po? Si Lord binayaran na yon. At isa pang magandang balita, we are to trust Jesus as our Savior. Amen? Kasi kung sino man, anyone,
Everyone actually, lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon will be saved. When we say, Lord Jesus, help us out. Help us, Lord, sa kalagayan naming ito. He is able to save us. Amen po ba doon? So anong gagawin natin? Magpapakapipi ba tayo? Lalo na ngayong Kapaskuhan. Ang challenge sa atin, mga luluwa, mga kapatid. Yung buwan na to, ito yung challenge sa atin. Na mag-share tayo, magbahagi tayo sa iba patungkol sa kagandahan ng Kapaskuhan, sa kagandahan ng ginawa ni Jesus sa cross. No po, hindi pala tayo dapat na, bala ka dyan, enjoy ka lang, enjoy din ako dito. No? Share pala natin yung mabuting balita. Magsimula sa ano bang ginawa sa'yo ng Lord? Paulit-ulit namin itong sinasabi. No? Gaano ba naging mabuti sa'yo ang Panginoon? Doon natin simulan. Si Pablo, isang napakagandang example siya na ginamit niya lahat ng kanyang kaparaanan para mag-share sa iba. Kasi sabi niya sa 1 Corinthians 9:16, sabi niya, "For when I preach the gospel, I cannot boast since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel." Sinasabi niya dito, yung pag-witness, hindi to option o yung pag-reach ng mga kaluluwa, hindi suggestion, kundi command at kailangan maging passionate tayo dun sa pangaluluwa natin. Amen po ba? Nawa ngayong Kapaskuhan ay masabi talaga natin sa iba na there is joy in Jesus. There is joy in the world because a Savior was born at ready siya na manahan sa iyong buhay. Nawain wag tayong maging pipe no po, sa pagbahagi ng salita ng Diyos o pagbahagi ng kagandahang loob ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay at sa iba pa nating na-encounter. Amen po ba doon? Amen. So ngayong umaga, pwede po bang tumayo tayong lahat? Sino dito ang nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa buhay niya? Amen. Di ba masarap na imalaman niya ng iba na may ginawang mabuti ang Diyos sa buhay mo? Sina-challenge ko talaga kayo, ang bawat sa atin, na mag-share tayo, kahit isa lang. Madala natin sa Panginoon, yung isa na ito. Na mawitnessan natin ng kagandahang loob ng Panginoon. Na naranasan mo din, naranasan ng bawat isa sa atin. Pwede bang iwitin natin tong song na to? Lord, I give you my heart. Ayan. Pwede ba sa pagkanta natin na ito ay bigay talaga natin, Lord, binibigay ko sa iyo yung heart ko. Gamitin mo ako, Panginoon. Amen. Lord, we are grateful to you. Binibigay namin ang aming mga buhay sa iyo. Gamitin mo kami, Panginoon. Thank you for reminding us of the joy of Christmas and our responsibility to share this with others, Panginoon, O God. Thank you, Jesus. This is my desire. Kung alam mo tong kantang ito, iawit mo talaga to sa Panginoon. Yes, God. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, all I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore, all that I
give you my heart. I give you my soul. I live for you. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Pwede ba itaas natin ang kamay sa Panginoon habang inaawit muli? This is my desire. Yes, Lord, let this be our desire to honor you, Lord. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Lord, with all my heart, I worship you. All that is within me, all I have within me, I give you praise. I give you praise. Hallelujah. All that I adore is in you. It's in you. Yes, we give you our heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Lord, let us live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Yes, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, God. I live for you. Hallelujah. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yes, God, I pray that you will have your way, God, upon our lives, Lord. Sa amin dito na nakatayo before you, sa amin na nakataas ang kamay sa iyong harapan, Panginoon. Ibinibigay namin ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ang lahat sa amin, Panginoon. Lord God, para sa iyo, gamitin mo kami sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Lord God, linisin mo kami kung meron ka nakitang karumihan sa amin, oh God. Lord God, gawin mo kaming kagamit-gamit sa iyong kaharian, Panginoon. Katagpuin mo, Panginoon, ang desire ng puso namin. Huwag mo kaming hayaang mga mapipi, Panginoon, at hindi magbahagi ng kabutihan mo sa iba, Panginoon, oh God. Narito ang aming mga buhay, ibinibigay namin sa iyo. Gamitin mo kami kung nasaan kami, Panginoon. Gamitin mo kami, ano man ang aming kalalagayan, Panginoon, oh God. Gamitin mo kami, Panginoon, sa aming mga trabaho. Gamitin mo kami sa aming mga pamilya. Gamitin mo kami, Panginoon, kung saan mo kami nilagay ngayon, Panginoon, oh God. Oh, napakadaming taong nangangailangan sa iyo. Gamitin mo ang bawat isa sa amin. Lord God, sa Kapaskuhang ito, sa moment na to, sa season na to ng life namin, God, gamitin mo kami sa pangalan ni Jesus, Panginoon, oh God. Thank you for your goodness. Thank you, Lord God, Holy Spirit. Gamitin mo kami sa mga barkada namin, sa mga kaibigan namin, sa mga katrabaho namin. Gamitin mo kami. Gamitin mo kami. All for your glory. Salamat sa iyong ginawa para sa pagliligtas sa amin, Panginoon. Lord, we appreciate you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Ikaw pong sasama sa amin sa pagbabahagi namin ng kabutihan mo sa lahat ng makaka-connect namin ng mga tao.
Gawin mo kaming pagpapala. Mga ngiti pa lang namin, akapagbigay na, Panginoon, ng sign na ikaw ay Diyos na mabuti. Presensya pa lang namin, Panginoon, nakakapag-glorify na sa iyo, Panginoon, O God. Salamat. Salamat, Lord God. Dahil ikaw ang sasama sa amin, Panginoon, sa bawat gagawin namin. We give you praise. We honor you. At kung sino man may mga pangailangan, Panginoon, Lord God, salamat na kinatagpo mo na ngayon. Salamat sa kagalingan sa pangalan ni Jesus. Salamat sa provision sa pangalan ni Jesus. Salamat sa kapayapaan sa pangalan ni Jesus. We give you praise. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Hallelujah. Sige, bigay po natin yung blessed clap offering sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Pwede po tayong maupo muna. Tawagin ko si Brother Arnel to share para sa ating giving. Muli po, magandang umaga po. Bago po tayo magkaloob sa ating Panginoon, nais ko lang pong i-share itong 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. Now, I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done to the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles, and they are very poor. But they are also filled with the abundant joy, which has overflow in rich generosity. For I am testify that they are gave not only what they could afford, but far more, and they did it of their own free will. They beg us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. Last verse, they even did more than we had hoped, for the first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. Praise God po, no? Isang encouragement po, mga kapatid, na ang mga taga-Macedonia po ay nakaranas po ng pag-iikaos, no? Talagang, pag sinabing pag-iikaos po, talagang salat, irap, no? Pero sa kabila po noon, hindi po sila nawalan ng, hindi sila, nagpatuloy po sila ng pagbibigay, no? Dahil po yan sa kanilang joy. Napaka-hirap po pala pagka wala po tayong joy sa puso, no? Di ba, may problema po tayo. Mas lalo po natin itong pinoproblema kasi wala po tayong joy sa puso. Nawa, isang encouragement po sa atin na may mga problema man tayong kinakarap, hingin natin sa Panginoon na tulungan po tayo rito, no? So, bago po tayo magkaloob, tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin mga buhay, Panginoon. Lord, may mga problema naman, Panginoon, pero Lord, alam po namin na nandyan kayo, Panginoon, at amin dalangin sa amin pong pagkakaloob sa umagang ito, O God, nawa maging pagpapala po ito sa iyong gawain, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Thank you po. Announcement po muna bago tayo mag-benediction. Sa Sunday, third Sunday, December 17, Christmas party po ng church. Salamat sa tatlo. Lahat po kayo invited sa Sunday. Ma'am, one service lang po tayo, 10 o'clock. Wala pong 8:30, hindi 10:30. 10 a.m. po yung ating gawain. Amen po ba doon? O, ito ang challenge sa atin. Magdala kayo ng something na gusto nyo i-share sa anong potluck, pot bless, ayan, pot bless sa atin. So, kung meron kang masarap na putahe na gusto mong patikim sa amin, okay lang yun. Ilang kilo nga, joke lang. So, share po tayo, ano po? So, sabihin mo nga sa katabi mo, see you on Sunday.
Ayan. So, tayo po tayong lahat. Taas po natin ang ating mga kamay to receive the benediction today. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. This we pray in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. See you tomorrow. Ay, see you on Sunday. Parang